iPad and tinignan ko kung paano makontak yung GMA News. Ilang di pa lang daw ang layo niya kina Claudine at Montulfo sa NAIA Terminal 3 bago mangyari ang gulo. Nung una, hindi niya raw alam na nagtatalo na ang dalawa. Kitang-kita niya raw kung paano hinihingi ni Claudine ang cellphone na ginamit umano ni Tulfo para kunan siya. Nandun na yung mga security So she was really insisting because we were also cheering na, it's in his pocket, take the camera from the pocket. Kasi we were all witnessing the whole situation. So, I think at that point, he pushed Claudine. And pinadyakan, like a martial, it's like, to me, it looked like a martial arts kind of, yung parang kinarate. So that's when we all scream, hoy, babaeng tao yan. Syempre, we were all saying, that's a lady. You don't do that to a lady. You don't do that to a woman. Ana, bago niya gawin ito, nakita mo bang sinaktan siya ni Claudine? Or, no, Claudine was just trying to say, produce me the phone. Maski raw ang ibang pasahero sa paligid, nagulat sa pagsipa ng broadcaster sa isang babae. From our point of view, that's why we reacted. Because parang sinapok niya yung babae rather than just hold her, at least hold her arms na, wag, or iba yun eh. That's why we reacted. A lot of us, and in fact, I wish I'm not the only one who can speak out like this because there's a lot of us who are watching. Ang nakikita raw na viral video kung saan kinuyog ng grupo ni Raymart si Tulfo ay second part na lang daw ng pangyayari. That part that you saw on the news, that's the second part. Yung video na kumakain. Yes. Because the first part was where it was really, how it all started and began. And to me, from what we looked at, Raymart was just defending his wife because after even if you're married, even if your girlfriend mo or kahit kapatid mo, nakita mo tinulak ng gano'n, na talaga siya, na talagang napaano si Claudine. That's why after that, Claudine was very upset. Panawagan ni Ana, sana raw ay lumutang pa ang ibang nakasaksi sa insidente. It's about time that we also stand up to, for our rights, that it's important na we be treated the right way. Hindi porke babae tayo, kayang-kayang sapukin tayo ng kung sino man, no? And kung sana, Montulfo, kung nakikinig ka rin, sana mag-apologize ka kay Claudine. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Sa ibang balita, investigasyon sa pambubugbog sa aktor na si Albi Casino hindi makausa dahil wala pang testigo magbibigay ng salaysay kaugnay sa insidente. Pinag-aaralan pa raw ng kampo ni Albi ang reklamong posibleng isampa laban sa mga nambugbog sa aktor. Ayon sa investigador na humahawak ng kaso, 6 na lalaki ang nanakit umano kay Casino batay sa nakasaad sa blotter. Biyernes daw nang magkita sa isang bar sina Albi at ang ex-girlfriend niyang si Andy Eigenman. Binuhusan daw ng wine ni Andy si Albi. Ilang sandali bago siya nabugbog sa parking space ng bar. Ang mga kaibigan ni Andy ang tinuturo ng kampo ni Albi na nambugbog umano sa kanya. Itinanggi na ng ilang pinangalan ng kaibigan ni Andy ang bintang ng kampo ni Albi. Inirereklamo ng panggagahasa ang Vice Mayor ng Pantabangan Nueva Ecija ng 2 babae. Pero giit ng Vice-Alcalde, hindi raw totoo ang mga paratang laban sa kanya. Narito ang report ni Julius Segovia. Emosyonal ang 18 anyos at 8 buwang buntis si Jasmine. Di niya tunay na pangalan nang humarap sa media. Ilang beses umano siyang ginahasa ng Vice-Alcalde ng Pantabangan Nueva Ecija na si Romeo Borja Jr. na itinuro niyang ama ng kanyang dinadala. Kwento niya sa grupong Gabriela, nagkakilala raw sila ni Borja nang manalo siya sa isang beauty contest sa Pantabangan noong 2010. Unang beses daw siyang ginahasa ng Vice-Alcalde matapos umanong malasing sa isang inuman. Pero naulit pa raw ang pangahalay dahil sa pananakot umano sa kanya ni Borja. Gusto ko pong pagbayarin yung may kasalanan po ito. Yung gumawa po sa amin. Gusto ko pong makulong yung gumawa. Na makapangyarihan itong perpetrator, occupying a very high position, hindi madali para sa isang biktima na lumantad at magsabi na siya ay isang biktima. Kasama ni Jasmine sa pagsasampa ng reklamong rape sa DOJ, ang dating kasambahay raw ng pamilya Borja na si Mina, di rin tunay na pangalan. Hinalay rin umano si Mina ng Vice-Alcalde.
At ngayon may 3 buwang gulang na sanggol na si Bora rin daw ang ama. Resolusyon na lang sa qualified seduction case ay sinampa niya laban kay Bora sa Cabanatuan City ang inihintay ni Mina. Kinuha po nila po akong tagapag-alaga po ng anak po nila. Kaya po nagkakilala po kami ng Vice Mayor. Suportahan po ang laban po ni Hasmin sa pagsampa po ng kaso po. Laban sa umabuso po sa aming dalawa. Eksklusibong nagpaunlak ng panayam sa GMA News ang inaakusahang si Borja. At ayon sa kanya, wala raw pangahalay na naganap. May relasyon daw talaga sila ni Jasmine. Sa madaling salita po, pinabubulanan yung aligasyon. Wala pong naganap na pangahalay. Wala po. So ano po yung kiniklaim nila na rape? Yun sa tingin ko po, politika lang. Yung Vice President ng Gabriela, lola niya. Okay. So, yun yung nakakalaban ko sa politika. At kasalukuyan din nakaupo kasing konsyel sa amin. Ipinasili pa sa akin ni Bora ang ilang text message umano sa kanya ni Jasmine. Ilang linggo lang ang nakalilipas. Nitong April 27, kinumusta pa raw siya. Sasagot talaga ako dun sa inhabla nila. At ako yung kalooban ko, pagkatao po, talagang malinis po. Kaya ko pong sagutin lahat. No? Ayon pa kay Borja, wala rin daw katotohanan ng qualified seduction case ni Mina laban sa kanya. Giit ng Vice Alcalde, security aid daw niya ang nakarelasyon nito. Tiniyak naman ng DOJ na patas nilang iimbestigahan ang reklamo. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Balikan natin ang ulat tungkol sa gulo sa airport. Makakasap natin si Atty. Alex Abisado, abogado ng mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto. Atty. Abisado, good morning po. Magandang umaga, Igan. Kailan nyo balak isampa yung... Anong reklamo po? Physical injuries tsaka child abuse, ano? Attorney? Opo. Kailan po kayo magsasampa ng kaso? Pinaghahandaan na po namin. Siguro baka bukas, latest na po yun, makapag-file na rin po kami ng kaso. Yung reklamo naman ni Montulpo sa kliyente ninyo, grave coercion at physical injuries, nabasa nyo na ho ba at natanggap nyo na? Hindi pa po. Nabalitaan lang po namin kahapon na nagsampa na siya ng demanda. Yun nga po, at dahil nauna po siya nag-file, karapatan din po ni Raymart at si Claudine na ipagtanggol ang sarili nila at magsampa rin ng kaukulang demanda versus Mr. Montulpo. Okay, nakarating ba sa kliyente mo kay Raymart yung banta on air sa kanilang programa nung mga kapatid ni Montulpo na kumagkukursyon landas, last man standing, o kaya pati pagmumura or lahat na sinabi, may plano ba kayo sampahan din ng reklamo itong magkakapatid? Napanood po nila kahapon yun na in fact sobrang affected nga ho si Claudine sa mga threats na natanggap nila. Oo. At pinaghahandaan rin po namin, dinodocument po namin ho yung nangyari because legally actionable din po yung mga Anong posibleng kaso? Although, naiintindihan din po namin na, sabi nga ni Raymart, naiintindihan din naman niya na mataas yung emosyon. Opo, mataas ang emosyon at mga kapatid yun, dinidepensahan lang nilang kapatid nila. The same way na, sana rin po maintindihan nila na dinidepensahan lang din po ni Raymart yung kanyang asawa. Okay, pero bukod dun sa on-air, at least napapanood ng publiko, wala naman siya pagbabanta na tinatanggap na sa kampo ng mga tulpo ng wala sa ere, ika nga. Hasta ngayon, wala pa po. Yun yung bukod doon lang doon po doon sa napanood nila kahapon. Oho. Ikaw bilang abogado, Tony, ano ba mga posibleng kaso nun? Ganito po, una ho kasi, doon ho muna tayo doon sa main case doon sa nangyari. Pinaghahandaan ho namin yung physical injuries case, pati na rin po yung violation ng child abuse law dahil doon po sa emotional trauma na na-experience ng mga bata na sa harap nila ay sinasaktan yung kanilang ina. Okay. Bukod po doon, may physical injuries case din po si Raymart doon sa kanyang natanggap na injury at siguro itong huli yung mga grave threat. Okay, sa kwento ba, sino ba unang lumusob kay Montulpo? Si Gretchen ba o si Claudine ba o si Raymart? Ganito po yun. Ang kwento po sa amin ni Raymart, nilapitan lang po niya si Mr. Montulpo. So nauna po si Raymart. At tinanong po niya na sabi niya, "Sir, ano yung ginagawa niyo?" At bigla na lang po siyang sinuntok at sinipa. Yun po yung naging doon na pumasok uli si Claudine
Na kinukuha yung cellphone. Opo, nung lumapit na po si Claudine at tinanong niya, bakit mo sinaktan yung asawa ko, doon na rin po siya biglang tinulat at sinipa. Sinipa rin. Kaya po, Igan, itong video na na-upload sa YouTube, ito bandang huli na po ito. It does not do justice to what really happened. Dahil reaction hindi po nakikita dito, opo, yung mga naunang incident. Kaya nga po, kami sa kampo ni Raymart at Claudine ay nag-request po kami officially ng kopya ng CCTV